Sa wakas, nasiyahan si Aden nang makuha ang pera at impormasyon at umalis sa piitan ng kuneho. Kahit may bahagyang hinanakit, hindi naman siya labis na nagalit. Gayunpaman, ang nayon ng mga taong puno na itinuro niya kay Aden ay walang sinumang mortal na nakabalik ng buhay. Mula roon, Silaw, naghihintay sa labas, ay labis na nag-aalala sa kanyang amo. Hindi niya akalain na makakabalik si Aden sa lalong madaling panahon. Masayang lumapit si Law para kumustahin siya. Nanindig ang balahibo ni Aden. Naalala niya kung paano siya tratuhin ito bilang kaaway noon. Pero ngayon, tila kontento na ito sa pagiging alipin niya. Talagang nakapagtataka. Kasabay nito, noong gabing iyon, sa pasukan ng piitan ng kaluluwa ni Benson. Sa wakas ay natagpuan ni Florence ang lugar na iyon. Ngunit nang pumasok siya, lahat ay naglaho na. Tila may nauna nang pumasok doon. Kinabukasan, sa kabisera ng imperyo, magarang nagbihis si Aden at bumaba ng karwahe. Sinalubong siya ng isang mayordomo at inakay sa loob. Ang mayordomo ay hindi rin gaanong gusto si Aden, dahil ang kanyang masamang reputasyon ay kilala. Kailangan niyang maging maingat. Hindi alam ni Aden ang iniisip nito. Sumunod na lamang siya sa isang silid pahingahan na inihanda para sa kanya. Nakarelax na nahiga si Aden sa kama at nag-isip-isip. Ngayong gabi darating ang itim na salamangkero para manira. Noong nakaraang buhay niya, maraming namatay at nasugatan dito. Naramdaman ni Aden na ito ay isang pagkakataon para sa kanyang mga plano. Siguradong susunod ang lahat sa plano. Nang magsimula ang piging sa gabi, pagpasok ni Aden, kaagad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Pinag-uusapan pa siya ng ilan, at karamihan ay may masamang palagay sa kanya. Iniisip din nila na ang kanyang tagumpay sa pagpatay sa troll ay pagnanakaw lamang ng gawa ng iba. Sanay na si Aden sa ganito. Noong nakaraang buhay niya bilang isang mersenaryo, wala ring gumagalang sa kanya. Wala nang inaasahan si Aden dahil ganito naman talaga ang mga tao. Maging mersenaryo man o maharlika, ang kailangan niyang gawin ay sundin ang plano. Hanapin ang 3 taong kailangan niyang makausap. Matapos magmasid, natagpuan din ni Aden ang mga ito. Lumapit si Aden sa isang lasing sa malayo at mumiting bumati kay Gustav Dora. Ang punong salamangkero ng Angus, ang lungsod ng mga salamangkero. Hindi maintindihan ni Gustav kung bakit kilala siya ng taong ito. Nagpakita ng paggalang si Aden. At sinabing pagdating sa Angus, siya ang pinuno. Hindi naman gaanong natuwa si Gustav. Pinayuhan na lamang niya si Aden na kung gusto nitong mapansin ang pambansang Tor. Nang mahika, humanap na lamang siya ng iba. Wala siyang magandang relasyon sa mga nakatataas sa Tor. Nang mahika, nakangiti pa rin si Aden pagkarinig nito. Sinabi niyang nabasa niya ang aklat ni Gustav tungkol sa kakayahan at aplikasyon ng mga teknik ng mahika. Talagang kawili-wiling libro. Nanginig sa saya si Gustav pagkarinig nito. At tumingin kay Aden. Pinuri niya ito bilang ang tanging taong nakapansin sa kadakilaan ng mga teknik ng mahika. Hindi tulad ng mga matatanda sa tore ng mahika. Hindi pa talaga nabasa ni Aden ang librong iyon. Nakakatulog na siya pagkatapos basahin ang unang pahina. Ngunit para sa plano, pinuri pa rin ni Aden ang mga ito bilang kapakipakinabang at kahangahangang larangan. Kaagad na nakahanap si Gustav ng isang kapwa kaluluwa at nagsimulang magkwento ng 1,001 na istorya tungkol sa mahika. Kay Aden, sa pagkakataong ito, kahit ang Panginoon ng impyerno ay gustong pumunta at itahi ang bibig nito. Nagtataka ito at nagtanong kay Aden kung bakit kailangan nila ang isang taong nahuhumaling sa mga teknik ng mahika. Hindi pa nga ito kabilang sa klasifikasyon ng mahika. Ngunit naiintindihan ni Aden na ang mga teknik ng mahika ay maaaring ituring na walang silbi sa ngayon. Ngunit sa hinaharap, ito ay isang teknolohiyang kailangan ng lahat. Noong nakaraang buhay ni Aden, si Gustav ay isang napakasikat na tao. Siya ang lumikha ng isang malaking sakuna
na hindi pa naganap sa kasaysayan. Tinatawag siyang baliw na terorista ng Tore ng Mahika. Nakalikha si Gustav ng sakuna sa kanyang pag-eksperimento at pagkatapos ay pinalaya sa Tore ng Mahika. Pagkatapos, naghiganti siya. Doon gamit ang kanyang sariling mga pamamaraan ng Mahika. Ganon niya halos nasira ang buong nasyon ng Mahika. Ngunit sa huli, hindi ito nangyari ayon sa gusto niya. Pinigilan siya ng dakilang Magusuora. Ngunit dahil sa drama na ito, kinilala ang mga pamamaraan ng Mahika. Matapos magsalita si Gustav nang hindi tumitigil. Sa wakas ay tumigil din siya. Sinubukan ni Aden na panatilihing nakangiti ang kanyang mukha. At sinabing napakaliwanag ng kanilang pag-uusap. Umaasa rin siya na mas madalas silang magkausap sa susunod. Sa sandaling ito, may sumigaw sa bulwagan ng piging. Aden Remis. Lumingon si Aden. Hindi maintindihan kung bakit siya tinatawag ng taong pula ang buhok. Sumigaw ang taong ito at sinabing magnanakaw si Aden. At nagnakaw ng pamana ng pamilya Sedus. Nalito si Gustav at tinanong si Aden kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ni Young Master Sean. Hindi rin gaanong naiintindihan ni Aden. Parang ngayon lang niya nakita ang taong ito. Sinubukan ni Aden na alalahanin. Parang may sinabi ang taong ito tungkol sa pamilya Sedus. Bukod pa rito, pula rin ang buhok nito. Tila malinaw na ang pagkakakilanlan ng binata. Umiting bumati si Aden kay Tion. At pinuri pa ito. Talagang kamukha mo ang iyong ama. Hindi naman gaanong pinansin ni Tion ang mga salitang ito. Sumigaw ito at sinabing manloloko si Aden. At niloko raw nito ang kanyang ama. At ninakaw pa ang pamana ng kanilang pamilya. Nagbulungan ang mga panauhin sa paligid. Sa kamay ni Aden nga, ang espada ni Bilzephyr ng Marquess Sedus. Karamihan sa kanila ay panig kay Young Master Sean. At iniisip na hindi nakuha ni Aden ang espada ng marangal. Dahil din doon kaya niya natalo ang troll sa mga usap-usapan. Ayaw makisali ni Aden sa anumang gulo. Naguguluhang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, nagkakamali si Chon. Nakuha niya ang espada ni Bilzephyr sa pamamagitan ng pagwawagi sa isang tayaan. Pantay at patas ang lahat. Ngunit ayaw pa ring makinig ni Tion. Marami na siyang naririnig na chismis tungkol kay Aden Remis. Siguradong hindi kaya ng isang walang kwentang tao na makipagsabayan sa espada ni Marquess Sedus. Ang mga salita ng mainitin ang ulo na ito ay tumama sa sensitibong punto ni Aden. Sinubukan niyang magpasensya. At sinabing tila sumusobra na ang daldal ni Young Master Tion. Hindi napigilan ng Panginoon ng impyerno. Nahumanga nang makita si Aden. Nakalmado pa rin. Akala niya magkakagulo na. Nagpalitan ng matatalim na tingin sina Aden at Tion. Gusto ni Tion na makipaglaban ng espada sa kanya. Dito mismo. Kung manalo si Aden, luluhod si Tion at magsusorry. Pero kung matalo si Aden, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad at ibalik ang espada na si Bilzephyr. Sa pamilya Sedus, iniisip ni Aden na nagiging bastos na ang taong ito talagang kasing tigas ng ulo ng kanyang ama. Sinabi ni Aden na parang hindi maganda ang ideya. Bakit sila mag-aaway sa piging ng kaarawan ng prinsip? Sa kanyang pagbanggit, dumating agad ang prinsipe. Pumasok ang prinsipe sa bulwagan. At narinig ang buong usapan. Sa pagitan ni Aden at Tion. Mumurahin ni Tion sa isip niya. Mabilis siyang yumuko at magalang na bumati. Sa prinsipe, handa rin siyang tanggapin ang anumang parusa sa kanyang padalos-dalos na kilos. Bumati rin si Aden na nainis. Sa isip niya, buti na lang at dumating ang prinsipe. Kung hindi, papatayin na siya ni Tion. Umiti ang prinsipe at pinayagan silang tumayo. Umiti pa nga siya at iminungkahing panoorin ang laban ng espada sa pagitan ni Tion at Aden. Nagulat silang dalawa. Umiti ang prinsipe. Si Young Master Tion ay kilala sa kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Si Young Master Aden naman ay may napakagandang tagumpay sa pagpatay sa troll. Gusto niyang masaksihan ang kanilang mga talento.
bilang pinakamagandang regalo sa kanyang kaarawan. Naalala ni Aden ang nangyari sa nakaraan. Ang prinsipe na si Mars ay ang pinakapaboritong kandidato para maging emperador. Ang kanyang tanging masamang ugali ay ang pagiging adik niya sa labanan. Naramdaman ni Theon na ito ay magandang pagkakataon. Naalala niya nang may galit na hindi siya kinilala ng kanyang ama. Na sila Sedos at sa halip ay kinilala ang gangster na si Aden. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang ipakita ang tunay na kulay ng gangster. Kunin muli ang pamana ng pamilya at ang karangalan ng kanyang ama. Mayabang na tumingin si Theon kay Aden na nanginginig. Akala niya natatakot si Aden. Dapat lang sa kanya iyon. Pero hindi nanginginig si Aden sa takot. Nanginginig siya para pigilan ang kanyang excitement. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon ang bastos na bata. Ayon sa utos ng prinsipe, mabilis na umatras ang mga panauhin at nag-iwan ng espasyo para sa labanan ng espada ni Theon at Aden. Ayon sa batas ng prinsipe, ipinagbabawal ang paggamit ng mahiwagang espada at anumang kagamitan. Mayabang na tumingin si Theon kay Aden. Gusto niyang patunayan sa lahat na ang mga chismis tungkol kay Aden ay puro kalokohan. Hindi seryoso si Aden. Naghihikab pa siya at sinabing bilisan na ni Theon. Diretsong nagalit si Theon at sumugod na parang rocket. Gusto niyang tapusin ang laban sa isang atake. Nakita ni Theon na malapit na siyang atakehin pero hindi pa rin kumukuha ng espada. Nagtatawa siya sa isip niya. Paano natalo ng isang amateur na mandirigma ang kanyang ama? Ang pinaka-nakakatawang joke ng taon. Naramdaman niya na nagdusa ang prinsipe sa panonood ng isang nakakabagot na laban. Pero hindi nangyari ang inaasahan ni Theon. Nang malapit na siyang maglabas ng espada kay Aden, hinampas siya ng espada sa noo. Ang prinsipe at ang isa pang ginoo na nakasaksi sa eksenang ito ay nagulat. Paano natalo si Theon ng ganun kadali? Bumawi si Aden at nagpanggap na humingi ng tawad. Sinabi niyang nadulas lang siya kanina at nagkataon lang. Gusto ba nilang maglaban muli? Mumiti rin si Mars at sinabing maglaban silang muli. Ituring na walang bisa ang laban kanina. Tiniis ni Theon ang sakit sa kanyang noo at sumunod sa utos ng prinsipe. Wala siyang kamalay-malay kanina. Nakalimutan niya na si Aden ay isang kabalyero na marunong gumamit ng espada. Nang maalala ang sandaling hinampas siya ng espada sa noo. Walang bakas nang hindi sinasadya sa mukha ni Aden. Nagpatuloy ang laban. Seryoso pa rin si Theon pero nagbibiro pa rin si Aden. Sinamantala pa nga niyang asarin si Theon para magalit. Alam ni Theon na ginagawa ito ni Aden para inisin siya. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magalit. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang buong lakas niya sa paglabas ng espada. Mahinahong umiwas at naramdaman ni Aden. Anak nga siya ng Marquess Sedos. Ang kanyang mga atake ay direkta at tapat. Katulad ni Sedos. Pero hindi ganun kagaling. Madaling hinarang ni Aden ang atake ni Theon. At nagkomento pa. Kumpara kay Marquess Sedos, masyado pang mahina ang mga atake ni Theon. Ang kanyang paggamit ng espada ay parang bata na ginagaya. Ang kanyang ama. Nagalit si Theon pagkarinig nito. Hindi ito pinansin ni Aden. Curious si Theon tungkol sa paggamit ng espada na ginamit para talunin si Sedos. Ngayon, ipapakita niya sa taong ito. Sa kanyang pagsasalita, sumugod si Aden na parang Diyos. Napakabilis niya na nagulat si Theon. Pero sa huli, naharangan pa rin niya ang atake. Pero hindi natatapos doon ang lahat. Ang espada sa kamay ni Aden ay parang nabaluktot at dumiretso sa mukha ni Theon. Akala ng Panginoon ng impyerno na magpapakita si Aden ng awa dahil sa relasyon niya kay Sedosker. Hindi niya akalain na makikipaglaban siya ng seryoso. Hindi rin gusto ni Aden mangyari iyon. Pero hindi titigil ang isang matigas na ulo na mandirigma tulad ni Theon. Hanggat hindi siya natatalo. Kaya kailangan ni Aden na patumbahin ang taong ito. Kung hindi, patuloy siyang aatakehin. Hanggat isa sa kanila ang mamatay. Napaupo si Theon. At hindi maintindihan
Anong paraan ng paglaban gamit ang espada ang ginamit ni Aden para talunin siya? Naharangan niya ang atake. Pero parang nabaliw siya. Tapos sumugod siya kay Aden na parang asong ulol. Hindi na naglaro si Aden. Diretsong inilabas niya ang espada ng bayarang hari at Knight 7. Nasisat na agad na nagpatumba kay Tion. Lumapit ang binatang puti ang buhok at inalalayan si Tion. Humihingi siya ng tawad kay Aden. Nagulat si Aden nang makita ang taong ito. Kaibigan ba siya ni Young Master Tion? Ito rin ang pangalawang taong hinahanap ni Aden. Sa piging, ang kapatid ng taksil na hari na si Knight Beta Shyas. Na si Dionysius na nagmula sa dukado ng Shyas. Ang espada na nagbabantay sa ika-negatibo 6 na distrito sa Hilaga. Ang dukado ng Shyas ng Grand Duke Shyas ay kilala bilang pinakamakapangyarihang pamilya ng Knight. At sinasabi na hindi nagmana ng dugo at hindi naging master ng paggamit ng espada. Ang pamilya Seyas ay kilala sa pagpili ng kanilang pinuno. Batay lamang sa kanilang kakayahan sa paggamit ng espada. Nalungkot si Aden sa pag-iisip. Kung ipinanganak siya sa pamilyang iyon, hindi ba mas madali siyang magiging master ng paggamit ng espada? At ang pangalang Dear Seyas ay tinatawag na isang henyo na isinilang minsan sa 100 taon. Naalala ng Panginoon ng Impyerno na narinig na niya ang pangalang Seyas ng ilang beses. Pero ngayon lang niya narinig ang pangalang Dear. Nag-uusap sina Aden at ang Panginoon ng Impyerno. At hindi nila napansin ang maraming mata na tumitingin sa kanila ng may inggit. Pagkatapos ng laban, agad na nagbago ang mga panauhin ng 180 degrees at tinanggap si Aden ng may sigasig. Gusto pa nga nilang ipakilala ang kanilang mga sarili para maging malapit sa dominanteng Ginoo. Pinagpawisan si Aden sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawa rin ni Aden na takasan ang mga taong kumapit sa kanya na parang linta. Hindi napigilan ng Panginoon ng Impyerno na magsalita. Ang mga maharlika ay napakarumi. Kanina lang nagpapakita pa sila ng paghamak. Pero sa harap ng kapangyarihan, sila ay parang mga aso na nagwawagayway ng buntot. Sanay na si Aden sa puso ng mga tao. Dumidikit lang sila sa iyo kung matagumpay ka. Itatapon ka nila na parang basura kapag wala ka ng silbi. Pinayuhan din ni Aden ang Panginoon ng Impyerno na huwag masyadong magtiwala sa kanya. Gayunpaman tao pa rin siya. Walang pag-aalinlangan ang Panginoon ng Impyerno na sabihing 100% siyang nagtitiwala kay Aden. Gayunpaman, si Aden ay mas katulad ng isang baka kaysa sa isang tao. Nagalit si Aden. Ipinangako niya sa kanyang sarili. Naiinom siya ng 100 bote ng gamot para parusahan ang demonyo. Sa sandaling ito, may lumapit na dalaga kay Aden. Umiti pa nga siya at nakipag-usap. Tinanong niya kung ang paraan ng espada na ginamit ni Aden ay para sa bayarang hari. Nagulat si Aden nang mayroong nakakilala sa kanyang paraan ng espada. Pero pagkatapos maramdaman ang enerhiyang iyon, kumalma siya. Gaya ng inaasahan niya. Ang taong kailangan niyang makita ay kusang nakipag-usap sa kanya. Nagpanggap na walang alam si Aden. Tinanong niya kung nakita na niya ang paraan ng espada na iyon noon. Mahinang humiti ang babae. Ang paraan ng espada ng bayarang hari ay ginagawang walang silbi ang lahat ng depensa. Kung si bayarang hari Van Ken ay isang knight, siguradong makakamit niya ang maraming tagumpay. Sa isip ni Aden, minura niya siya. Ano ang pagkaknight ng matandang iyon? Hindi siya kukuha ng titulo kung hindi siya kikita ng pera. Pero ang mas importante, gaano man magbago ang hitsura ng babaeng nasa tabi niya, hindi makakalimutan ni Aden ang kanyang presensya. Matapos makipaglaban sa taong ito ng 100 beses, ngumiti si Aden at tinawag si Florence Nista. Tumahimik si Florence. Sa sandaling ito, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Diretsyong nagtanong siya kung paano nagising ni Aden ang espada na si Beelzebub. Sinabi lang ni Aden na nakatanggap siya ng tulong mula sa isang kaibigan. Alam ni Florence na hindi nagsasabi ng totoo si Aden. Naglabas siya ng napakalakas na aura ng pananakot.
Tinanong niya si Aden tungkol sa pinagmulan ng enerhiya ng demonyo na nasa loob ng kanyang katawan. Nagpumiglas si Aden na huwag bumagsak. Talagang nakamamatay na kapal ng mana. Bukod pa rito, parang nararamdaman ni Florence ang Panginoon ng impyerno sa loob niya. Pero hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ayaw na muling makipaglaban si Aden ng 500 rounds sa taong ito. Kaya sinabi niya na nasa panig siya nito. Nagulat si Florence pagkarinig nito. Sinabi ni Aden na parang alam niya ang tungkol sa kanya. Ngumiti si Aden at sumagot sa pinuno ng itim na mahikong grupo. Apoy ni Florence. Sa lamangkero ng pilak, huling lahi ng kaharian ng itim na mahika. Ang kaharian ni Florence ay ang utak din ng grupo ng White Moon Intelligence. Tumaas ang pag-iingat ni Florence. Tinanong niya kung bakit niya alam ang mga ito. Hindi sumagot si Aden. Pinaalalahanan niya na malapit nang may mangyari dito. Sa sandaling iyon, kumalat ang itim na kapangyarihan sa buong palasyo ng hari. Nagulat si Florence. Itim na mahika na ginagamit para tumawag ng mga buhay na patay. Bakit nila pinalaki ang isyu ng ganito? Ang itim na mahika ay hindi titigil hanggat hindi namamatay ang lumikha nito. Siguro kailangan nilang harapin ito muna. Ngumiti si Aden na parang walang alam. Tinanong niya si Florence kung narito siya para hulihin ang magulong grupo ng itim na mahikong erehe. Sumimangot si Florence. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit niya alam ang maraming bagay? Pero mas mahalaga ang usaping pampulitika. Agad na umalis si Florence. Sinista Florence ang haharap sa kabilang panig. At siya naman ay haharap sa ibang bagay. Sa loob ng bulwagan ng piging, sumugod sa loob ang alon ng mga buhay na patay. Mabilis ding pinalikas ng pangkat ng mga knight. Ang lahat sa silid. Sumali rin si Tion sa pangkat ng pagpuksa ng halimaw. At ginamit ang kanyang espada para harapin ang mga buhay na patay. Nakatayo si Aden sa itaas at tinitignan ang kabuuan. Naabot na ni Tion ang advance na antas ng espada ni Kwang. Talagang malakas siya. Pero pinili niya ang maling kalaban. Palagi niyang nararamdaman na talo siya sa kaibigan niya. Sa sandaling ito, may lumitaw na malaking buhay na patay. Sumimangot si Tion. May balak siyang maghintay para dumating ang karagdagang puwersa para tumulong. Pero agad na sumugod si Der. Sa sobrang laki na buhay na patay, walang tigil siyang naglabas ng espada para harapin ito. Hinahatulan ng Panginoon ng impyerno kasama si Aden. Ang mundo. Magaling si Deer. Malapit na siyang umabot sa antas ng master sa paggamit ng espada. Mas tiyak, isa siyang half-master. Talagang malakas si Tion. Pero hindi rin nagpapahuli ang kaibigan at karibal niya na si Deer. Talaga namang naiiba ang hari na pangalawa. Tinanong ng Panginoon ng impyerno si Aden kung bakit hindi siya nakikipaglaban at nakatayo lang. Sinabi ni Aden na kaya na itong harapin ng mga taong iyon. Bukod pa rito, kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay dito. Sa ibaba, isang halimaw na puno ng baluti ang dahan-dahang pumasok sa loob ng bulwagan ng piging. Kasabay nito, naramdaman ni Tion ang isang malaking pinagmulan ng masamang enerhiya. Pumasok sa bulwagan ang halimaw na puno ng baluti. At direktang pinuntirya si Deer. Naghanda si Deer para sa depensa. Mabilis na sumugod si Aden sa harap niya. At ginamit ang kalasag na si Lin Bensi para harangin ang atake. Ito ang kailangan niyang kumpirmahin kanina. Ang sumisira sa piging. At ang pinakamalakas na buhay na patay dito. Isang nag-iisang kabalyero. Hindi sinasadyang pinoprotektahan ni Aden si Deer. Gusto lang niyang kumpirmahin ang iniisip niya. Kahit na ito ang pinakamalakas na buhay na patay. Si Deer ay half-master. Kaya hindi mahirap para sa kanya na harapin ito. Pero ang nakakapagtaka ay noong nakaraan. Namatay si Deer sa harap ng nag-iisang kabalyero. Sa pagkakataong ito, naintindihan na ni Aden. Ang buhay na patay ay pinalakas ng itim na mahika at lumampas sa antas ng half-master. Kahit si Aden ay hindi ito matatalo. Kung wala ang kalasag na si Lin Benson. Sa sandaling ito, narinig ni Aden ang bulungan ng nag-iisang kabalyero.
Pinakinggan itong mabuti ni Aden at nagulat. Sinabi ng buhay na ito na hindi niya alintana ang iba pang mga insekto. Ang kanyang target ay si deer. Kaya mula sa simula pa lang, iyon na ang balak. Ang mga mabababang antas na buhay na patay ay hindi umaatake. Ang misyon lang nila ay ilayo ang mga knight kay deer. Ang lahat ay isinaayos para kunin ang buhay ni deer ngayon. Sinubukan ni Aden na harangin ang kalasag ni Benson. Hanggang sa naramdaman niyang dumating na ang oras. Sinabi niya kay deer na sumugod at umatake. Mabilis na ginamit ni Dare ang aura ng espada. Inilabas niya ang buong lakas niya laban sa nag-iisang kabalyero. Sumimangot si Dare. Paano kaya nasanggan ang buhay? Na ito ang kanyang sibat ng ganun kadali? Pinaalalahanan ni Aden si Dare. Ang nag-iisang kabalyero ay dapat nasa antas ng half-master o higit pa. Tumingin si Aden kay Dare at sinubukan niyang isipin. Parang ang taong pinakikinabangan sa pagkamatay ni Dare, na palaging tinuturing si Dare bilang tinik sa kanyang mga mata, ay hindi lang maaaring si Shin Betas. Nasindak si Aden. Parang naintindihan na niya ang lahat. Napapaligiran ng anino ng kanyang kapatid na si Dare, na tinawag na henyo sa kasaysayan ng kanyang bansa. Kahit na siya ang panganay na anak ng pamilya, siya ay isa lamang karaniwang knight sa hanay ng 5 malalaking dukado ng Seyas, kung saan ang pinuno ay pinipili batay sa kakayahan. Sa nakaraan, nakita rin ni Aden na naging hari si Shin Beta. Isa itong swerte matapos ang insidenteng ito. Pero lumalabas na sinadya niya itong gawin. Bukod pa rito, ang mas nakakadiri pa ay lihim siyang nakipagsabuatan sa mga itim na mahiko. Talagang mas malalim mong hinukay, mas nakikita mo ang lahat ng mga bulok na bagay. Bumalik sa katotohanan. Sinabi ni Aden na may paraan para harapin ang halimaw. Iyon ay isang taktika na madaling matatalo kahit ang mga mas malakas na kalaban kaysa sa kanya. Ito ay isang taktikang ginawa niya. Ang estratehiya ay ang paggamit ng kick wall chair. Pagkarinig ni Aden sa pangalang ito, bumaba ang kanyang kalooban. May tuturing din ba iyon na isang taktika? Pero ang mas mahalaga ngayon ay harapin ang nag-iisang kabalyero. Kaya walang ibang pagpipilian si Deir, kundi ang gamitin ang taktikang ito. Pinuntirya pa rin ang nag-iisang kabalyero si Dare at sumugod. Pero sa pagkakataong ito, katulad ng dati, tumakbo si Aden para harangin ang isang atake gamit ang kanyang kalasag. Tapos, sa sandaling hindi siya napansin, sumugod si Dare para umatake. Tumingin si Aden sa atake at hindi mapigilang humanga. Talagang magaling si Dare. Kung diretsyo na tumama ang atake, madaling mapupunit ang isang karaniwang nag-iisang kabalyero. Sa kasamaang palad, ang kalaban nila ay hindi isang karaniwang nag-iisang kabalyero. Agad siyang tumalon para sagutin ang atake ni Dare. Pero ang nakakainis ay muling sumugod si Aden at ginamit ang kalasag para harangin ang atake kanina. Sa sobrang galit, nagpa siya ang halimaw na baguhin ang plano. Gusto niyang harapin muna si Aden bago si Dare. Pagkatapos ng ilang beses na atake at pagdepensa na walang pag-asa, lalong nagalit ang nag-iisang kabalyero. Hingal na hingal si Dare. Kahit naharangan nila ang lahat ng atake, hindi nila magawang lubusang harapin ang buhay na patay. Sa sandaling ito, nagpakita si Aden ng kakaibang ngiti. Hindi lang nagtataka si Dare, pero pati ang Panginoon ng impyerno. Inisip nila na kinokontrol siya ni Beelzebub. Sinabi ni Beelzebub na nakakahiya. Hindi iyon siya. Ngumiti si Aden at sinabing gising pa rin siya. Sa sitwasyon ngayon, hindi na siya umaatake. Dahil sa katotohanan, hindi kaya ng kanyang kapangyarihan na saktan ang nag-iisang kabalyero. Kaya kailangan niya ang kapangyarihan ng kalasag na ito. Pagkatapos ng ilang pagdepensa, napapaligiran si Aden sa isang dilaw na kapangyarihan. Ang kalasag na si Lin Bensi ay nababalot ng espiritual na kapangyarihan. Nadumihan siya ng kabaliwan. Kaya kapag ginagamit ang kalasag na ito, lalo itong mapupuno ng kabaliwan. At ang gagamit nito ay magiging mas malakas. Proportional sa kung paano mahawahan ng kabaliwan. Pagkatapos ng ilang pag-atake at pagdepensa, umabot na ang kanyang kapangyarihan sa antas ng half-master.
Agad na naglabas si Aden ng espada at inatake ang nag-iisang kabalyero. Natigilan si Deer. Posible kayang tinatago ni Aden ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng oras. Kahit na talagang magaling siya. Tila nasa antas siya. Ng half-master o higit pa. Kaso lang, medyo lihis ang atake ni Aden dahil sa kabaliwan. Iminungkahi ng Panginoon ng impyerno na alalahanin ni Aden. Na walang senyales ng kawalang tatag ang mga gamit na suot niya. Hindi itinatanggi ni Aden. Ang kabaliwang ito ay magiging hindi komportable sa mahabang panahon. Inilunsad niya ang singsing na nagpapabilis. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng mabilis. Gumamit si Aden ng bilis para atakehin ang nag-iisang kabalyero. Napakabilis niya na hindi makita ng kalaban ang afterimage. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang mapanganib na atake mula sa likod. Namangha si Der. Sobrang galing ni Duke Aden. Baka makasagabal lang ako dito. Umiti si Aden at inilabas ang isang mataas na sipa. Ang nag-iisang kabalyero ay malapit ng mamatay. Naalala niya ang kanyang pinakamahalagang misyon. Agad niyang inilabas ang lahat ng lakas niya kay Dare. Masyadong mabilis ang kanyang paggalaw na hindi maiwasan ni Dare. Naramdaman ni Aden na malapit ng mamatay ang taong ito. Pero mali ang kanyang kalkulasyon. Gusto ng nag-iisang kabalyero na sumama kay Dare sa libingan. Nasindak si Aden pero walang magawa. Dumating na ang epekto ng singsing na nagpapabilis. Sa mapanganib na sandali, sumugod si Tion sa bilis ng kidlat. Pero alam ni Tion na mas malakas si Diosha sa kanya. Hindi niya matalo ang taong ito. Pero hindi siya pumayag. Ayaw niyang mamatay ang kanyang kaibigan. At karibal sa ganitong lugar. Sa sandaling iyon, naalala ni Aden ang sinabi niya kanina. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang espada niya at siya. Walang pag-aalinlangan na inihataw ni Tion ang kanyang espada. Sa nag-iisang kabalyero, direkta niyang pinutol ang ulo nito mula sa katawan. Sa kabilang panig, pagkatapos mamatay ng nag-iisang kabalyero, unti-unti ring naglaho ang iba pang mga buhay na patay. Nakita ng ilang bantay ang eksena kanina. Akala nila isang atake lang ni Tion ay napatay niya ang nag-iisang kabalyero. Kaya isinigaw nila ang kanyang pangalan. Masayang lumapit si Dare. At binati si Tion sa pagiging half-master. Mumiting iniabot ni Dare ang kanyang kamay. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagligtas sa kanya. At kinilala si Tion bilang kanyang karibal. Nagkamay ang dalawa sa nakagagalak na kapaligiran. Naalala ni Deo si Aden. Gusto niya sanang purihin siya sa harap ng lahat. Kasama lang hindi niya maintindihan kung bakit. Ay umalis si Aden. Sa kabilang panig, si Tion ay hindi masyadong natuwa nang patayin niya ang nag-iisang kabalyero. Naramdaman niya na hindi ganoon ang nangyari. Sa kabilang panig, inaalis ni Aden ang kanyang nasugatang katawan. Gusto niyang umuwi at magpahinga. Wala siyang pakialam sa kung sino ang nanalo. Naalala ni Aden ang mga dating kasamahan niya na nagtaksil sa kanya. Hindi niya akalain na mayroon palang kasabwat sa mga itim na mahiko. Sa kabilang panig, hinarap ni Florence ang mga tao sa panig na magulo. Hindi rin maiwasang isipin ni Aden na buti na lang at nandoon siya. Kaya nasira ang pagtawag. Kasama ang nag-iisang kabalyero. Kung hindi, siguro wala silang makakaharap dito. Sa sandaling ito, lumapit sila una parang isang Diyos na nag-aalala sa kalusugan ni Aden. Tumingin si Aden sa namamaga na mukha ni Lau. At hindi mapigilang maubusan ng salita. Kakalaban lang ba nito sa mga buhay na patay? Kinabukasan, sa palasyo ng hari. Pagkatapos ng mahabang pagtulog, nagising si Aden. Hindi pa siya nakakapag-inat ay nakita na niya si Florence. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo siya sa kanyang loob. Sinabi ni Florence na nagtayo siya ng soundproof shield sa paligid ng lugar na ito. Hindi na nagulat si Aden sa pagdating ng taong ito. Hindi niya lang akalain na darating siya ng ganun kaaga. Tinanong ni Florence si Aden kung bakit niya alam ang tungkol sa kanya. Pinaalalahanan niya si Aden na mag-isip ng mabuti bago magsalita. Kung hindi, hihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sinabi pa rin ni Aden ang parehong dahilan. Gusto niyang panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Dahil may pareho silang layunin.
Medyo hindi maintindihan ni Florence. Ngumiti si Aden at ipinaliwanag. Ang dahilan ay dahil hindi niya gusto ang mga itim na mahiko. Pagkarinig ni Florence ng iitim na mahiko, sumimangot siya at gustong harapin si Aden. Pero biglang nagsalita si Aden. Sa kasalukuyang panahon, nakalimutan na ng mga itim na mahiko ang kanilang mga panuntunan. Sa una, ang itim na mahika ay isang kapangyarihan na ginagamit para linisin ang mga lupain na nahawahan ng itim na mana at para labanan ang mga halimaw na nagmula sa impyerno. Pero sa ngayon, lumilihis ang mga itim na mahiko. Kaya kailangan ng isang tao na maibalik ang direksyon ng mga itim na mahiko na nagtaksil. Tumayo si Aden at nagpatuloy. Hindi niya gusto ang mga itim na mahiko na nagtaksil. Lalo na ang mga magulo na umaatake sa palasyo kahapon. Kaya, hindi ba't pareho silang layunin? Nagulat si Florence pagkarinig nito. Ang taong ito ay alam ang tungkol sa kalikasan ng itim na mahika at ang presensya ng mga itim na mahiko. Tumingin si Florence sa nakataas na braso ni Aden. Hindi pa rin siya talaga nagtitiwala. Hindi nahihiya si Aden. Ibinaba niya ang kamay niya at sinabing mag-isip siya ng kaunti. Walang mamamatay. Bilang kapalit, bibigyan niya siya ng ilang impormasyon na magagamit niya. Sumimangot si Florence. Ano ang hindi niya alam sa organisasyon ng intelligence? Ngumiti si Aden nang may kumpiyansa at sinabing meron. Dahil siya lang ang nakakaalam nito. Dahil mangyayari ito sa hinaharap. Sasabihin pa sana ni Jen sa kanya. Nang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lau at Tion ang nasa labas. Nakita nila ang eksena sa kwarto sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa alam ni Tion, agad niyang sinara ang pinto. Hindi nakapagpaliwanag si Aden. Mabilis na nakipagkita si Aden kay Tion sa labas ng kwarto. Namumula ang mukha ni Tion at tinanong kung tapos na siya sa kanyang ginagawa. Bumuntong hininga si Aden at sinabing nag-uusap lang sila. Pero parang hindi naniniwala ang taong ito. Sinabi ni Aden kay Florence ang impormasyon na alam niya. Pero hindi siya masyadong naniniwala. Ang tagtuyot sa teritoryo ng Bakken ay halos imposible. Ito ay isang lugar na tinawag na lupain ng kasaganaan. Isang lupain na hindi pa nakakaranas ng tagtuyot. Mula nang maitatag ang imperyo. Sinabi ni Aden na siguradong magkakaroon ng tagtuyot sa susunod na 3 buwan. Ang mas mahalaga ngayon ay mahuli nila si Tion. At magpaliwanag. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na hindi kailangan. Hindi gaanong pinansin ni Florence ang bagay na ito. Pero itinulak pa rin siya ni Aden. Bumalik sa kasalukuyan. Tinanong ni Aden si Tion kung bakit siya pumunta sa kanyang kwarto. Gusto ba niyang makipaglaban ulit? Mahigpit na kinuyom ni Tion ang kanyang kamay. Sa wakas ay sinabi niya ang gusto niyang sabihin. Kahit na nainis siya, hindi niya maitatanggi iyon. Na si Aden, ang tunay na may-ari ng espada na si Beelzebub. At si Aden ang mas karapat-dapat sa espadang iyon kaysa sa kanya. Medyo hindi maintindihan ni Aden. Pumunta lang ba siya dito para sabihin iyon? Tumahimik si Tion sandali. Tapos yumuko siya at nagpasalamat kay Aden. Hindi sanay si Aden dito. Gusto niyang magpasalamat. Dahil kung hindi dahil kay Aden. Matagal na sana niyang nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Bukod pa rito, sinasabi ng lahat na siya ang pumatay sa nag-iisang kabalyero at nagprotekta sa pamilya ng hari. Pero alam din siguro ni Aden ang buhay na iyon ay naglaho bago pa man siya makahataw. Pero sa sandaling iyon, nakita ni Tion ang paraan para lumampas sa hangganan ng master ng paggamit ng espada dahil kay Aden. Ngumiti si Aden nang walang magawa pagkarinig nito. Pero biglang nagsalita si Tion. Gusto niyang kunin si Aden bilang kanyang kalaban. Medyo espesyal ang titulong ito. Si Aden ang pangalawang taong kinuha niyang kalaban pagkatapos ni Dere. Doon nangako si Tion na siguradong may araw na matatalo niya si Aden at mababawi niya ang pamana ng kanyang pamilya. Sa isip ni Aden, walang magawa siya. Talagang kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Nag-usap silang dalawa ng ilang sandali tapos natapos na. Ilang araw pagkatapos, sumakay si Aden sa karwahe pa uwi sa teritoryo ng Remis.
Nababagot na tinanong ni Aden kung kamusta na ang sugat sa katawan ni Lau. Naluluha na nagpasalamat si Lau kay Aden sa pagbibigay sa kanya ng gamot para magpagaling. Nagmamayabang si Aden. Talagang mayaman ang pamilya ng hari. Bago siya umalis, binigyan pa siya ng maraming pera. Sapat na para makabili siya ng ilang mansyon. Pero dahil doon, nakabili siya ng ilang bagay na kailangan niya. Kasama ang mga regalo para sa kanyang mga magulang at lahat sa bahay. Naalala ni Aden ang batang si Alice na nag-aalala. Hindi niya alam kung gusto niya ang regalo na stuffed toy na kuneho na ibinigay niya. Sa Marylandang teritoryo ng Remis, sa tuwing pupunta ang karwahe ni Aden, isinisigaw iyon ng mga tao. Pinupuri si Aden sa pagprotekta niya sa pamilya ng hari laban sa mga buhay na patay. Medyo namumula si Aden nang salubungin siya. Pero nang tumingin siya sa labas ng bintana, nagnganga siya sa rebulto sa labas. Iyon ay isang rebulto na hinulma sa kanya sa sobrang over-the-top na estilo. Nakakahiya. Masayang nagpaliwanag si Lau na ito ay para gunitain ang labanan kung saan nanalo si Aden. Lihim itong inihanda ni Duke Remis. Pagkarinig ni Aden, gusto niyang tanggihan ang relasyon nila ng kanyang ama. Naramdaman ni Lau na isa itong obra maestra ng sining. Mula sa matigas na kalamnan hanggang sa malaking braso na may 8 pack abs. Mas tinitignan mo, mas nakikita mo ang kanyang kapangyarihan. Walang magawa si Aden kundi ang umuwi. Pagpasok sa mansyon, pinapasok ni Aden si Lau sa kwarto. Gusto niyang makipagkita sa kanyang ama muna. Ang ilang lingkod na nakasalubong kay Aden ay may mga kakaibang ekspresyon at tingin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pumasok si Aden sa opisina ng kanyang ama. Pagpasok, agad humingi ng tawad si Duke Remis sa kanya. Akala ni Aden tungkol sa rebulto sa labas ng nayon. Pero lumalabas na ibang bagay ito. Ang 2 anak na dinala ni Aden pabalik noon ay kinuha ng tagapag-imbestiga ng erehe sa utos ng banal na apoy. At wala siyang nagawa noon. Sumimangot si Aden pagkarinig nito. Bumuntong hininga si Duke Remis. Sinabi ng tagapag-imbestiga na ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Gusto sanang tanggihan niya ang kahilingang ito. Pero kusang loob na umalis si Joseph. Dinala na sila sa punong tanggapan ng banal na apoy. Pagkarinig ni Aden, agad siyang umalis sa kwarto. Natakot si Duke Remay na may gawin siyang hangal. Kaya pinaalalahanan niya siya na hindi siya pinapayagan na makialam sa 3 malaking order. Pero humiti lang si Aden at sinabing wala siyang gagawin. Gusto lang niyang magpaalam sa kanilang 2.